Pasok na nga ang Gilas Pilipinas sa semi-final matapos nating talunin kanina sa quarter-finals ang Iran. Masasabi nga nating kayang-kaya naman ng Gilas Pilipinas ang Iran dahil nung first quarter hanggang third quarter ay lamang tayo at hindi nga lumalamang sa atin ng Iran. Ang naging problema nga lang nung fourth quarter ay doon na nga tayo nag-collapse at nagkaroon ng magandang run ang Iran, kaya naman do or die na ang nangyari sa last 2 minutes ng laro. Ang maganda naman ay mas lamang ang Gilas Pilipinas sa pagiging veterano, kaya naman naisahan at natalo natin ang mga bata at mga bagong players ng Iran at sa pangungunayan ni Justin Brownlee. At natapos nga ang laro sa score na 83-84, 1 point lang ang nagpapanalo sa Gilas Pilipinas. At masasabi din natin kulang pa sa karanasan ng mga bagong players ng Iran dahil nung nakahabol na nga sila, abay nagyabang na ng todo. Tapos dito nga nag-night-night na sa Gilas Pilipinas, tipong mananalo na sila. Kaya naman ang ending, iyakan ang nangyari sa mga bagitong players ng Iran. At hindi nga sila makapaniwala na natalo sila ng Gilas Pilipinas. At dito nga sa senaryo na ito ay dito nga natin makikita na mas veterano talaga ang Gilas Pilipinas at bagito pa o kulang pa sa karanasan ng mga bagong players ng Iran. Dito nga ay tumira ng 3, dinaga. Hindi nga papasok yan, tapos na rebound ni Arvin Tolentino. At dito nga ay makikita natin na hindi pa sila dyan nag-foul. Kung tutuusin dapat nag-foul na sila dyan, ngunit tignan nyo nga, nakatunga nga lang at pinabayaan lang yung mga players ng Gilas. At dito sa may bandang 15 seconds, dito pa lang nakaisip mag-foul ang mga players ng Iran. Kaya naman nakuha na ng Gilas Pilipinas ang panalo sa mga bagitong players ng Iran at advance na nga tayo sa semifinals. At bukas na nga ang magiging laban ng Gilas Pilipinas at gayon na rin ang China sa semifinals sa ganap na alas 8 ng gabi at live nga yan mapapanood sa One Sport. Kung ating babalikan ng FIBA World Cup ay pinaiyak nga natin ang China dahil tinalo nga natin sila at tinambakan pa. Marami naman ang nakapansin na bakit daw kailangang magsuot ng West Philippine Sea t-shirt at jacket ang mga senator sa naging laban ng Gilas Pilipinas kontra China. Ang tanong, ano naman ang kinalaman ng mga Chinese players na naglalaro lamang ng basketball sa nangyayaring gulo ng West Philippine Sea sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at sa gobyerno ng China? Sa tingin ko ay lalo lang pinalala ang sitwasyon sa alitan sa West Philippine Sea at lalong pangaasar lang ang ginawa ng mga senador na magsuot ng West Philippine Sea t-shirt at gayon na rin ng jacket. Kaya naman bukas expected na natin na babawi ang China sa pagkatalo nila sa Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup at gayon na rin sa ginawang pangaasar sa kanila sa Pilipinas. Paniguradong parang finals yan bukas. Maraming manonood ng mga Chinese fans at paniguradong punong-puno ang venue. At paniguradong marami ring distraction ang gagawin sa Gilas Pilipinas. Kaya naman kailangan talaga ng mind games ng Gilas Pilipinas at huwag nilang pansinin yung mga panggulo na pwedeng gawin ng China upang ma-distract sila. Kailangan focus lang sa paglalaro at ipakita nila ang kanilang 100% na baka sakaling matalo natin ng China bukas at umusad tayo sa finals sa gold medal match. At atin namang kilalanin kung sino-sino nga ba yung final 12 na ginamit ng China sa Asian Games. Song Shi-kui, 6'5", guard. Shi Wei-xiao, point guard, 6'1". Ming Xuanhu, point guard, 6'3". John Long-zu, small forward, 6'7". Rui Zhao, shooting guard, 6'5". Ron Wang-du, power forward, 6'9". Shuai Peng-cheng, shooting guard, 6'3". Jin Kyu-hu, center, 6'11". Shen Lin-chang, small forward, 6'9". Shelin Wang, center, 7-footer. Shi Hao-yu, center, 7'3". Hao Hu, center, 6'10". Kaya naman ipanalangin na lang natin na sana ay umubra ang ating 12-man lineup sa 12-man lineup ng China at sana naman ay huwag magkaroon ng maraming lutuan.